Nabwisit na si Pangulong Duterte dito sa mga senador. Investigate ng investigate, no? Dahil sabi niya, itong mga senador, itong sa Blue Ribbon Committee, investigate ng investigate, wala namang nangyayari dyan. Ha? Meron ba kayong nagagawa dyan? May naipapakulong ba kayo? Ha? Walang kwenta. Ha? Investigate, investigate, sabi ni Tatay Digong. It leads to nothing. Walang nararatingan yan. Walang nangyayari. Wala pong, hindi naman yan sila gawa ng mga bagong batas based on what based on their investigations. Kasi po, itong mga legislative investigations, ang pangunahing layunin nito ay para po na malaman ng mga senador at mga congressmen kung ano ba yung mga pangangailangan. Ano ba ang kakulangan sa mga batas natin na maaari pong pagtibayin para na yung batas po natin ay magiging sang-ayon sa pangangailangan ng lipunan. Yun po yun. No? Hindi po yun na isang parang stage para po sa mga gustong magpasikat. Tignan nyo kasi live stream na live stream yung kanilang mga investigation kaya nag-uunahan sila dyan. No? Kung minsan nag-aaway-aaway pa. Ako naman, kanina ka pa dyan. Parang ayaw mong bitawan yung mikro. Ganun po dyan sa Senado. Kaya sabi ni Tatay Digong, walang kwenta. And I agree. And I will prove to you na tama si Tatay Digong. So itong mga senador ngayon, galit kayo. Sabi nila kay Pangulong Duterte, sabi ni Senator Richard Gordon, na siya po ang pinuno ng Blue Ribbon Committee, ay konting respeto naman po. We respect you. I respect you because you are the President of the Philippines. I always respect, no? Blue Ribbon, yes. Yellow, akala ng isang viewer dito, akala ko yellow ribbon. Blue ribbon po ang tawag dyan, no? Nagulat ako doon, Sabi niya, I respect you because you are the President of the Philippines. I always respect the title and man. Ito po ang sinabi ni Senator Gordon sa pagbukas po ng panibagong hearing po kanina dyan sa Senado. Huwag naman ho tayo magsasalita as sa co-equal branch of government na hindi ginagawa ang trabaho nila. Ganun ba? Masama ang loob mo, Senator Gordon, o ito naman si Senator Ping Lacson, no? Sabi ni Senator Lacson ay dapat daw basahin daw ni Pangulong Duterte ang mandato na binibigay sa tatlong sangay ng gobyerno. Siyempre naman, we are ano nga tawag sa atin? Nakalimutan ko na. Basta we have three branches of government, no? The executive, the judiciary, and the legislative, no? So bawat isa, meron pong mga trabaho, no? They have their own mandate. At syempre naman, itong Senado bilang bahagi po ng legislatura ay trabaho nila ay gumawa ng mga batas. At sa kanilang paggawa ng batas ay kinakailangan nila, yun nga po, gumawa po ng investigation. Subalit ito po ang una kong ibabalik because dito po tayo papatungo sa ating main event. At sana po yung mga taga-Commission on Audit, manood po kayo kasi tinignan ko po yung Commission on Audit reports nitong nakaraang 5 taon, no? Hindi 4, 2016, 2017, 2018, 19 and 20. 5 taon, no, na nakaraan na pagsusuri yan ng Commission on Audit diyan po sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Bakit po TIESA ang pinag-uusapan dito? Kasi itong proyekto ni Senator Drilon, technically ang may-ari nito ay ang Department of Tourism. At ito po ay ipinadaan sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o mas tinatawag na TIESA. Kung matandaan po, ako po ang nagbulgar nito noong 2014. 7 taon na ang nakaraan. Kung saan po sinabi ko, number 1, overpriced. Number 2, niluto. The bidding was rigged. Hindi po sinunod ang ating mga batas, lalo na yung Republic Act number 9184. At marami pa po pala akong hindi nahanap kasi at that time, wala pang mga dokumento pero
Dalawa po kagad ang nakita ko na overpriced at hindi po sinunod or there were violations of the Government Procurement Reform Act, no? O yung mga public bidding po, no? Dahil alam po natin lahat po ng mga kontrata sa gobyerno sa pagpatayo man ng mga gusali, ng mga tulay, ng mga highway, no? Pati na po yung mga pagbili po ng mga gamit sa ating mga tanggapan sa gobyerno, pinapadaan yan sa bidding, competitive bidding na tinatawag. Ay naku po, pinatawag ako dyan, no? Nag-file ako sa ombudsman ng reklamo. Napaka-detalyado po yung aking reklamo. Pero wala. Dahil po yung ombudsman, si Conchita Carpio Morales, yung nagpagaling-galingan dyan ngayon, akala mo, putling-putli. Naku, kurap po. Siya po ang protector ng mga kurap. Inilagay siya dyan ni Noynoy Aquino para po siguraduhin na walang makakasuhan, lalo na yung boss nila dyan. Kasi boss dyan si Drilon sa mga Dilawan. Aba, siya yung utak dyan sa lahat ng mga galaw dyan ng mga Liberal Party. Si Drilon po ang mastermind dyan. Okay. So anyway, mahaba po yung kwento na yon. Pero mula po nung nagawa ang Iloilo Convention Center, ay ba marami pa po. Marami pa po ang nangyari na nadagdagan. Nadagdagan yung pagnanakaw, nadagdagan yung disadvantage, no? Yung tinatawag ni Tatay Digong na yung mga kontrata na grossly disadvantageous, onerous, lopsided, nako, luging-lugi po ang ating gobyerno. So, una po, triple dead na po ang aking naging title sa gabing ito sa pag-uusapan natin dyan sa Iloilo Convention Center. Dahil hindi po ito natapos noong 2014, 2016, 2017, hanggang ngayon po. It is a continuing, patuloy-tuloy po yung krimen na nangyayari dyan. Okay. Papaliwanag ko, no? At kaugnay dyan ay meron po tayong slide presentation. Ganun po tayo, no? Talaga pong kumpleto tayo sa research para hindi po, wala pong makakasabi na haka-haka lang ito. Okay. So ito po noong nakaraang Hunyo, kaya medyo tinago ko muna ito, no? Kasi pinag-aralan ko ng mabuti at nag-research pa ako. Nakatanggap po ako nitong liham mula po kay Mark Lapid. Siya po yung pinuno dyan, no? Chief Operating Officer ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, no? Kasi humingi po ako, sabi ko, hingi ako ng data, no? Kung magkano ba ang ibinayad ng kontraktor diyan, no? Itong Premier Island Management Corporation, para po kasi inupahan yan eh. Inupahan yan sa isang kontrata na sa paggawa pa lang ng kontrata, sa pagbidding pa lang ng kontrata, ay marami na pong katiwalian. Pero hihimay-himayin na ito isa-isa. Okay. So, kagad po, ito po yung laman ng kanyang sulat. Kasi dalawang bahagi po yung bayad yan sa Iloilo Convention Center, which is worth, yung pera po na ibinuhos dyan ng gobyerno ay hindi po bababa sa 750 million pesos. Sa building lang, pero mayroon pa yung karagdagan dyan, ay aabot po yan sa mga 850 million na po, no? Ang na igastos dyan, no? Ginastos dyan ng gobyerno. Pero let us stick to 750 million pesos. At sa 750 million na pesos din, 500 million pesos ay nagbula po sa Disbursement Acceleration Program. Tingnan niyo po ito kung anong utak ni Drilon. So ito po ang ibinigay na information sa akin ni COO, Chief Operating Officer Mark Lapid. No? O ito, dalawa po ang bahagi. No? Two components ang pagbabayad. No? Yung isa po, fixed, no? Ibig sabihin, kahit anumang ang kikitain ng operator, babayad siya ng eksaktong halaga, no? At ito po ay graduated. So sa unang 3 taon, 1,200,000 pesos sa bawat taon. Yun po ang fixed annual payment niya na binabayaran. So yan po, makikita nyo, 2016, 17, 18, 19,
20 and 21. No? Yan, 21, no? 1,260,000 after the third year, umakyat na po, una 1.2, umakyat po by 60,000, 1,260,000 pesos. So tingnan niyo po, no? Ang kabuang na bayad po ng operator, no? Sa Iloilo Convention Center pagkaraan ng 6 na taon ay 7,380,000 pesos. Okay. Yung pangalawang component po nitong rental, kasi inuupahan no? Inuupahan ng Premier Island Management Corporation, yung tinatawag na percentage, no? May percentage of gross receipt kung magkano po ang kinita ng Iloilo Convention Center kasi inuupahan nila at sila po ay pinapaupahan din nila. Kung gusto mo pong may event ka, may convention ka dyan, may kasal ka dyan, o anumang mga meeting, ay mag-uupa ka. Ang napakamahal pa po yung upa dyan sa Iloilo Convention Center. Aba, ito po, no? 15% of gross receipt, no? Share po ng gobyerno in addition to the fixed annual cost. O yan, no? So 2016, yung 15% na yung projected, meron kasi ng projection, no? Pero yung actual po, no, sa kanan, yung sa ilalim po ng yellow column, no, ay 1,887,556 and pesos and 96, no? Tapos 2017, 5,039,350 pesos and 54. 2018, 5,046,565 pesos and 20 centavos. 2019, 4,777,005.79. At sa 2020, no? 2020, siyempre naka-COVID na. Kaya siyempre walang galawan, walang konbensyon, walang mga malalaking meeting, bawal nga no. So bumaba po yung 15% na actual receipts, naging 367,829 pesos and 40 centavos. 2021 zero na. 2021 zero na, wala na kasing konbensyon. Okay. But anyway, tignan po natin, no? Kasi ipalagay natin sa 750 million pesos yung capital investment na tawag, yung ibinuhos yan, ha? So, mag-isip-isip kayo. Lalo na po yung mga marunong dyan sa negosyo, lalo mga marunong sa accounting. Yan, okay. Ay, alam niyo po, accounting graduate ako. Kaya marunong po ako magkwenta, no? Marunong po ako tingin sa mga financial records. Kaya ito po, ginamitan ko siya ng Excel, ha? Yung Excel program ng Microsoft, napakadali po, no? Yung mga columns, no? Ito po, no? So, titignan ko po, no? Kung magkano ba ang inabot itong ibinayad na ng Premier Island Management Corporation na magugulat po kayo. Ang may-ari po nito, kaibigan ko rin po. Kaya lang, alam niyo po, kapag mali, ay hindi ko po talaga maaring itago. No? Matalik na kaibigan ko yung may-ari dyan. Matalik na kaibigan siya ni Senator Drilon. In fact, siya yung paboritong kontraktor. The favorite contractor of Senator Drilon, lahat po ng mga malalaking projects diyan sa Iloilo, sa kanyang kumpanya po napupunta. At ako, marami pong pag-uusapan diyan in subsequent po, no? Dahil hindi lang po ito sa gabing ito. So, yung ipinakita ko po sa kanina, so 15% po yon yung ibinayad na 15% share ng TIASA galing po sa kinita ng Premier Island Management Corporation. 15%. So ano ba ang 15%? Ano ba ang pinanggalingan noong 1,887,000 sa 2016, no? Ang kinita po yung gross income, yung kabuuan na kinita ng operator, 12,583,779 pesos and 73 centavos, no? 2017, yung binayad niya is 5,039,350 pesos and 54, no? Ang kanyang gross, yung kabuuan, gross po, no? 33, doon po kinuha yung 15% na ibinayad sa gobyerno. Yung kanyang kinita diyan, yung gross, wala pa yung, siyempre may expenses yan, no? Ay
595,670 pesos and 26 centavos, no? 2018, yun po ang kanyang gross income, 33,643,773 pesos and 35. 2019, no? Ito po, 4,777,000 ang kanyang gross income diyan. Doon po yan kinuha sa 31,846,704. At noong 2020, siyempre, natigil, no? Hindi na napatuloy dahil siyempre March, pandemic na, umabot lamang sa 2 million yung kanyang gross income, no? Siyempre, January, February, March, meron pa siguro siyang mga events yan, kaya nakakita pa siya ng 2,583,529 pesos and 33 centavos. Yung kabuuhan na kinita niya, kahit naman na 2020 ay may pandemya na, yung gross niya sa loob po ng 6 na taon, kasi wala na siyang gross receipts, no, sa 2021. 114,253,457 pesos and 60 centavos. Minus natin yung binabayad niya na annual fixed rental na kabuuhan sa loob ng actually kulang to kasi 2020 nagbayad siya ng 2021, no. So, 6,120,000 plus 1,260,000, that is 7,380,000. Yun po ang ibinayad niya. So, dito na po tayo sa 5 taon. Sa 5 taon na kasi ito, kinumpute ko sa 5 taon. Ang net revenue ng operator ay 90,998,438 pesos and 76 centavos. 16, 17, 18, 19, 20. 90 million po. 90 million, almost 91 million, no? Ang kanyang net revenue ay siyempre ibawas mo dyan, no? You have to deduct yung expenses mo, kuryente mo, yung mga janitor mo, yung mga gwardiya mo, ay ilan lang po yun. At alam po natin na itong Iloilo Convention Center, kapag wala pong umuupa para sa kung anumang event, wala kang gastos. Kasi hindi mo pinapaandar yung aircon, hindi mo pinapaandar yung mga escalator, hindi mo pinapaandar yung mga tawag nito, elevator. Yung ilaw po, yung kung sa perimeter lang, no, at yung sa loob ng opisina, yun na po, napakaliit lang po ng gastusin dyan. Yung tinatawag na MOOE, maliit lang. Kasi kapag walang event, 2 gwardiya na siguro, may janitor dyan, no, na magwawalis dyan, no. Ayun lang po, wala na. Wala kang gastos halos sa kuryente, at kung magkano man po yung gagastusin mo sa kuryente, siyempre, madali yung ma-cover ng kinikita. So siguro sa estimate ko, wala pong 10% ng kanyang operating, ng kanyang income, wala pa pong 10% sa kabuuan, yung kanyang MOOE. So ipalagay po natin na 10%, no? So ibig sabihin, babawasan ito ng 9 million. Itong 90 million po na kinita niya sa loob ng 5 taon. 81 million. 81 million pa rin. Malaki pa rin yun. Bakit? Napakalaki po yung kinikita diyan ng operator kasi ibinigay yan sa kanya ni Drilon. Na yung, ewan ko kung sa Tagalog, ganun, sa Ilonggo, laway lang ang kapital. Laway lang, wala. Hindi siya nagpatayo niyan, no? Hindi sa kanya yung lupa niyan, wala siyang ipinagawa dyan sa building na yan. Ibig sabihin talagang pagpasok niya ay buo na po yan. Although marami pa pong kulang, pero ginagamit na ang Iloilo Convention Center. Pumasok lang siya dyan at parang nagwawalis lang siya. Nagwawalis lang siya kapag may event po, nagwawalis lang siya. Naku, ang bigat ng pera na uwawalisin natin to. Kailangan mahappy nito si Boss Frank. Naku, kasi laway lang. Sino ba sa inyo ang nadinegosyo na dahil magkaibigan lang kayo ni Drilon, ay kikita ka ng
81 million sa loob ng 5 taon. Meron ba sa inyo dyan? Meron? Ako wala akong kilala na ganun po kagaling sa negosyo na laway lang, yung sa totoo lehitimo na negosyo, wala. Kahit siguro 1 milyon hindi ka makakakita ng ganyan kalaki, no? Pero ito po ang Premier Island Management Corporation. Lahat po ginawa din ng gobyerno, lalo na po diyan sa TIESA, para po na magiging magaan para sa kanya, no? Maliit lang yung babayaran niya. Limpak-limpak na salapi ang kinikita dahil lang mag-compare sila ni Senator Drilon. At siyempre, siya rin po yung kumukorner dyan ng mga malalaking infrastructure projects. Ngayon po, may 4 yata na mga flyover dyan ng itinatayo. Puro po sa kanya. Binibigay kanya talaga ni Drilon sa kanya. Okay? So, paano po ito nangyari? No? At kung titignan nyo po, kapag ganito po ang kinikita lang ng gobyerno, no? Sa kabuuan po ng 5 taon based, kahit pa po yung ipalagay natin sa 5 million po, pareho na lang, no? Kaya ba, 25 million lang po yun sa 5 taon. Ipalagay natin, let's assume that the operator will pay 5 million a year, no? Siyempre, tataas yan, no? Pero ganoon na lang para madaling compute, no? Kung 5 million a year na ito po, makita natin, ay yun na po ang pinakataas na nakikita sa unang 5 taon, except for 2020, na natigil na po ang mga convention, no? At 5 million a year sa 15% out of gross revenue, plus yung kanyang binabayaran ng annual fixed income, ay naku, 25 million lang po yun, no? Plus mga 7 million, no? Or 6 million, mga 31 million lang yun sa 5 taon. So, 25 years po. 25 taon. Ang haba, no? Kasi alam po natin kapag lease contract, mahaba na po yung 5 taon o 10 taon. Ipalagay natin 10 taon. No? Kaya dito po nakikita kagad natin yung tinatawag na onerous. Hindi po maganda, hindi po nagbibigay ng karapat-dapat na kita sa gobyerno para po maibalik. Because it is a generally accepted principle. Kahit saan po, negosyo sa gobyerno, na kapag bubuhos ka ng pera sa isang proyekto, babalik yan. Sabihin natin, kung kalsada, paano mo yung babalik yan? Naku, mayroon po yung balik. Alam niyo kung paano? Yung mga sasakyan na dumadaan dyan, dahil mabilis po yung takbo ng negosyo, ay nakakabalik yan in the form of taxes. Yun po yun. Hindi po indirectly po yung balik sa gobyerno. Kaya pinapaganda yung mga daan para po mabilis yung takbo ng negosyo at kapag mabilis ang takbo ng negosyo, ay uunlad po ng mabilis din ang isang lugar. Ganun po yun. Indirect po yung balik sa gobyerno. Pero dito po sa Iloilo Convention Center, dahil nga po, Convention Center, ay kailangan po babalik yan yung pera na yan sa gobyerno, yung ROI na tinatawag. Mga negosyante dyan, alam nyo yan Hindi ka po bubuhos ng pera sa isang gusali, sa isang proyekto, hotel, resort, o palaruan, na naku, kung makikita mo na hindi mo naman mababawi yung pera mo dyan, maglalagay ka pa ng pera mo. Ganon din po yan sa gobyerno. So dito